Ayan, good afternoon, good afternoon. Naka-update na rin tayo, ano? So, good afternoon sa lahat ng mga kasari, no? So, kamusta? Ayan, no? So, since nanganak ako last week, so, 2 days akong close sa tindahan, no? Ayan, no? So, may mga katanungan, no? So, yung mga friends ko nagtatanong, so, Hazel, magko-close ka ng store mo kasi di ba manganganak ka? Sabi ko, naka-schedule na yung panganganak ko, no? So, last Monday, nagpa-admit ako 1 p.m. So, 1 p.m. Nanganak ako 1 p.m. kasi through induce yun eh. Hindi siya agad tumalab yung basta something na hindi talaga siya tumalab, hindi na contraction yung baby sa loob, no, kahit naka-induce ako. So hindi rin naman ako na cesarean. So ayun, no. Ayan, no. So basta something ganon na, no? Pero at least safe delivery lang naman ako, no? Walang problema sa akin sa baby ko. So naging okay, smooth ang lahat. So ganito, nag-close ako Monday afternoon, nagbukas pa ako ng morning. So nagpa-admit ako ng Monday, Tuesday, Wednesday afternoon, umuwi na kami ng bahay. Pagdating dito sa bahay, nag-open kami ng store, no? Ganyan lang talaga. Kumbaga, pag nagdi-negosyo ka, dapat nakasit up na yung lahat eh. No? Hindi na kailangan mong alalay kasi kaya ng katawan ko. Normal lang naman ako, normal delivery. No? So, wala akong naging problema. Magaling yung doktor ko. Wala akong naramdaman akong hindi maganda sa katawan ko. Kaya ko talaga, as in. So, andyan naman yung mister ko, so siya yung nag-aalalay kasi may baby pa. Hanggang ngayon, wala kaming kasama dito sa bahay. Kami lang, no? So, ayan. Paano ko ba na-manage? Before that, di ba sabi ko naka-sit up na yan. Ganun pa rin yung routine. Inaano ko talaga sa mind ko na kaya ko, no? Kasi pag hindi mo isa-isip na kaya mo, talaga magsasarado ka kasi hindi nga kaya ng katawan mo, hindi kaya ng utak mo, parang maaaburido ka. Pero sa akin, kaya ko kasi, kaya bubukas ako ng store. Hindi hadlang na nanganak ako, hindi na ako magbubukas ng store kasi ganito ganyan, may baby na. Hindi, pinagsasabay ko, nagwa-YT ako, nagbibenta ako ng soft drinks, nagbubukas ng tindahan, may baby pa ako. Tapos, yung alalay ko is yung 10 years old ko na anak na panganay. Siya lang. Tapos, takbo na naman siya pag pag sinabi ko niya, tingnan niya yung kapatid niya, tinitingnan niya. Tapos, ako doon dito sa store. Tapos, nilalagay lang namin dito lang para makikita ko lang siya ba, sa crib. Pwede lang yung bitbit yung crib niya. So, ayun. Hindi talaga ako nahihirapan. Tapos, nung una kasi, at 9 p.m., nagsasarado na kami. Yun yung time na nagko-close kami 9 p.m. ganun. Pero ngayon, nag-change na yung oras namin. Alas 8:30, ganun. Kasi nga, gusto ko rin magpapahinga, no? Kasi hindi naman robot yung katawan ko na hindi nangangailangan ng pahinga. No? Kailangan na ng pahinga. So, ayun, pinaya ko hanggang ngayon. So far, ganun pa rin, para namin, sabi nga nila, para lang wala daw ng anak, no? Kasi nga, yung sa tindahan, andun pa rin. Tapos, ang nadagdag lang is, may baby na ako, no? So, ayan. Thankful, kasi, andyan si God. Siya yung tumutulong sa amin na bigay ng lakas ng loob. Sa araw-araw, umaga, buti, yung anak ko hindi siya sutil, hindi siya iyakin paggabi. So makapagpahinga ako, 5 p.m, bubukas ako na tindahan. So ganun pa din yung routine, hindi nawawala yung
umagang pagising, no? Tapos, nang nagbubukas ng tindahan, ganun pa din, as in, walang nagbago, walang nadagdag, walang nabawas, no? So, ayun, parang para sa akin lang, no? So, isi-share ko lang sa iba na kahit may anak na kayo, tapos may negosyo kayo, hindi hadlang na hindi kayo makagalaw kasi may bata nga. Kasi kadalasan sinasabi nila sa akin, hindi ka na yan hindi ka na yan makapagtinda kasi nga may bata ka na. May maliit ka na, may hihirapan ka na. So minsan nga, ginaganyan ko lang yung baby ko nagbibenta. Ano sabi ng mga tao? Grabe ka, ng ano daw, hinaya ko daw, na bitbit ko yung baby ko. So, kabila lang. Tapos nagbibigay ako, nagsusukli pa. Sabi niya kasi yung asawa ko pumupunta din naman ng school. Hindi pa kasi tapos yung ano nila. Ano tawag nito? Hindi pa nagko-close yung pasukan nila. So, ayun. Dapat kayanin ko kasi nga ako lang ang andito sa bahay. Dahil ayoko yung may kasama at ayoko yung utos. Ganun ako kasensitive. Di bali may sabihan ako ng mataray o ganun, suplada. Basta ayoko talaga na may inutusan ako, gusto ako lang. Ganun. So, ang tanong, nakapag ano pa ba ako? Nakapag grocery, nakapag ano tawag nito? Nakapamili sa mga paninda para sa mga sa store namin. The answer is yes, no? So, since pagdating ko, nakatatlong beses na kami nakapag-order. Tapos, chinat-chat ko lang. Tapos, pinipick up lang ng asawa ko. Kaya ngayon, may pick up kami. So, nag-aantay ako sa bahay. Kundi sa Gcash sinisend sa bangko. No? Kasi ngayon lang naman ang pwede kong bayaran sa kanila, sa grocery. At least thankful din ako kasi may mga taong nagtitiwala sa akin, no? Na hindi ko sila lulukuhin. Pag sinabi nila, bukas mo na yung bayaran. Hindi, babayaran ko yan through online, no? So, ayan. So, ang mga advice ko is, kahit mga nakaman, hindi hadlang na kumita ka pa rin ng pera. Kasi yun yung bread and butter niyo, yung pamilya mo. So, kailangan, hindi mo wala yun. Kasi yung araw-araw yun, dun yung kinukuha. Lalo na, may nadagdag na yung dagdag na sa budget niyo. No? So, kailangan magsumika pa rin bilang nanay para hindi mawala yung negosyo nyo. So, tuloy-tuloy pa rin, no? So, ayan. Ito yung mga napamili namin. Yung nabayaran ko is 13,796, no? Kasi may nadagdag kami na inumin. Ayan, no? Atin kung ano yung napamili natin. So, ayan. Ayan lang po yung update natin for today, no? So, ayan. So, thank you guys sa mga suporta at sa mga pag-intindi sa akin. Thank you so much. Yan lang po ang update natin for today's video. God bless po sa atin lahat. Bye-bye!